Sinabi na ni Lacson na ang nakakuha nito ay yung urban district ng Davao. Di ibig sabihin, Davao City yun. Sino ba congressman doon? Rapid fire! Katakot-takot na pork barrel po. Yan po ang ibinulgar ni Senator Ping Lacson. Isang congressman yun isang congressional district. 15.3 billion? Paano babangon ang sambayan ng Pilipino? Dito nyo makikita kung gaano ka magnanakaw ang mga nasa kamara at nasa legislative, mga mambabatas. Kaya naman itong si Lacson nasasabi niya ito sapagkat hindi ho siya kasama sa kumikita sa pork barrel. Ito ho ang ibinulgar ni Lacson sa Senate plenary debates nung pinagdebatihan po itong budget para sa Department of Public Works and Highways and Robbery. Dati na ho, merong kinu-question si Lacson na skeleton infrastructure projects. Ayon daw sa kanyang mga bugwit, itong mga mambabatas sa Kamara ang talagang arkitekto nito, mga kaibigan. Ito ang sabi ni Lacson. We may proceed with the last item, Senator Lacson. It's past 12:30. We're supposed Okay, last item, very quickly, Mr. President. Yes, go ahead. This just to point out the disparity in the distribution of the budget, yung appropriations. Sa House ito. Nung natapos na yung GAB, tinansin sa atin, one urban district in Davao is being appropriated 15.351 billion pesos. One district in Albay, 7.5 billion pesos. One district in Benguet, 7.9 billion pesos. One district in Abra, 3.75 billion pesos. Yun ang honor roll, Mr. President. Now, I just want to point that out. Bakit ganun ang disparity? What's in those districts that would merit, not to mention absorptive capacity? Kasi kung sa isang engineering district ang babagsak, I cannot see how that particular engineering district could implement 15.351 billion pesos of infrastructure project. That's all, Mr. President. Sipin nyo, isang congressman, ang pinakamataas, 15.351 billion. Alam nyo na kung sino yun. Mga kaibigan, di ba? Kailangan nyo bang manghula? Hindi. Your guess is as good as mine. Sabi nga sa wikang English, mga kaibigan. Ang sabi niya, kaya niya raw hindi pinangalanan kung anong distrito at sino yung congressman. Dahil nais daw niyang ituon sa issue sa halip na mamersonal. Mga kaibigan, sabi ni Lacson, di ibig sabihin, Davao City yun. Sino ba congressman doon? Ano ba yun? Pipitsugin? Mahina? Di ba yun ang pinakamalakas dati? Ang congressman doon, di ba? Anak ng presidente. Mga kaibigan. Siyempre, ang mga project niyan, masabi lang na merong maipagawa. Di ba? Ang kailangan kasi, dispatchahin yung pera para manakaw yung kanilang kickback na malaki. Di ba? Minsan nga wala talagang proyekto Di ba?
At kung may proyekto man, halimbawa, katulad dyan Public Works and Highway, kaya demonyo mga karsada rito, kaya dito hindi matitigil ang baha. Dadating ang araw, lahat tayo malulunod dito sa baha, mga kaibigan. Bakit? Yung DPWH, patarantado eh. Siyempre, pag dyan mo nilagay ang pondo mo, mga kaibigan, alam naman ninyo ang kitaan sa Public Works and Highways. Minsan, itong mga pondo ng congressman, ang nangyayari dito, 60% ang ninanakaw. Tapos, yung 40% na lang ang natitira sa project. Kaya, may pagkakataon, hindi natatapos ang mga project, pero nakuha na yung pera. Yung kickback na 60%. Ganyan ang kalakaran dyan eh. Dati 75 million, minumura na sila ng taong bayan eh. Di ba? Eh ngayon, bilyon, mahigit. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Di ba? Mga kaibigan. Kaya ako napaniginipan ko kagabi, mga kaibigan, na ito raw si Presidente Digongyo, si Cardinal Tagle, merong isang Boy Scout eh. Pagkatapos si Vice President Leni Robredo, magkakasama raw sa isang helicopter para tignan ang pinsala ng nakaraang bagyo. Ngayon, bukod sa kanila, di apat sila, di ba? Nakasakay na pasahero. Siyempre, may piloto yun, di ba? Di 5 sila. Napanaginipan ko to nagkaroon ngayon ng aberya. Yung sinasakyan nilang helicopter. Di sinabi nung piloto sa kanila, may aberya ho ito at babagsak ho itong helicopter. Anong gagawin natin? Sabi, meron ho dito parachute. Yung parachute. Huwag ka malikot, parachute. Mga kaibigan. Ang sabi nung piloto, meron ho dito 4. Di kulang ng isa, di ba? Nakasakaya, Presidente Digongyo, si Cardinal Tagle, yung Boy Scout, at saka si BP Robredo, at saka yung panlima, yung piloto. Sabi nung siyempre, unahan na yan, di ba? Sabi ni Presidente Digongyo, kailangan ako mauna. Kasi ako ang Presidente ng Pilipinas. Tama naman, kailangan ako ng buong Pilipinas, lahat na mamamaya. Kaya mauna na ako, dumampot ng isa, sinuot, tumalon. Ngayon, sumunod naman si Cardinal Tagle. Sabi ni BP Leni Robredo, sabi ni Cardinal Tagle, ma'am, ako na ho mauuna. Kasi ako leader ng simbahan eh. Alam naman ninyo, mas marami Katoliko rito sa populasyon na to. At ako'y kailangan nila. Kaya dumampot din si Cardinal Tagle, nagsuot, tumalon, di ba? Nung Boy Scout na naiwan, sabi ni BP Robredo, mauna ka na, boy. Kasi marami ka pang tutulungan, di ba? Anong malay mo? Di ba yan ang Boy Scout? Laging handa sa pagtulong, di ba? Yan ang pinag-aaralan ng Boy Scout. At ikaw hindi natin masabi, baka paglaki mo, ikaw naman ang magiging presidente ng Pilipinas. Kumuha yung Boy Scout ng isa. Sinuot. Tumalon. Tapos sabi nung piloto, ma'am, kayo na ho sumunod. Sabing ganon. Paano ka? Di ba sabi mo 4 lang itong parachute? Meron pa akong isa. Paano nangyari yun? Sabi mo, 4 lang yan. Kung susuot ko yan, wala ka na. Meron pa ako. Sabing ganon.
Paano nangyari yun? Sabi ni BP Robredo. Kasi yung nadampot ni Presidente Digong nyo, yung backpack ng Boy Scout. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bayani Fernando!